upang kayo'y subukin na maring ang nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay. Kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkayang ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo ay mapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Romans 12:1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ilabas ang pamagat. Hallelujah. Understanding sacrifice. Kamayan mo ang katabi mo at sabihin, understanding sacrifice. Hallelujah. Sige, makakaupo na po tayo mga kapatid. Hallelujah. At ihanda na natin ang ating mga sarili. Hallelujah. Understanding sacrifices mga kapatid. Hallelujah. Sa ating paglilingkod sa Panginoon mga kapatid, kasama ang mga sakripisyo. Amen? Hallelujah. So, doon sa verse natin, ang sabi doon, sa 1 Peter, hallelujah. Mga minamahal, ang sinasabihan mga kapatid ni Apostle Paul, ni Apostle Peter mga kapatid, ay ang mga mananampalataya na katulad mo at katulad ko. Amen? Naniniwala ba tayo doon mga kapatid na tayong sinasabihan dito? Amen. Hallelujah, na tayo ay mga mananampalataya, lalo na mga lingkod ng ating Panginoon. So wag daw kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo. Sa paglilingkod natin sa Panginoon kasama ang mga pagsubok. Amen? Kaya wag daw tayo magtaka. Kapag ka mayroong pagsubok na dumarating sa buhay mo, wag kang magtaka mga kapatid. Dahil ang sabi ni Apostle Peter mga kapatid, hallelujah, na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay, kundi kayo'y. Sino bang nagagalak pag may pagsubok? Amen. Kunti lang ang nagagalak. Siguro kayo pag dumarating ang mga pagsubok, nalulungkot kayo. Di ba? Nanghihina kayo. Ngunit ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, mga galak kayo kapag mayroon kayong pagsubok na dumarating sa buhay nyo. Nakakala nyo mga kapatid, parang hindi na ordinaryo ito na nangyayari sa akin. Hallelujah. Naranasan ba natin yan mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Kundi kayo mga galak sapagkat kayo yung mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Kapag nangyayari pala ito mga kapatid sa atin, nagiging karamay tayo sa paghihirap ni Kristo, mga kapatid. Hallelujah. Upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman, ay mga galak kayo ng malabis na galak, mga kapatid. Hallelujah. Kapag may mga pagsubok at problema daw tayo mga kapatid, maggalak tayo. Dahil nakikiramay tayo mga kapatid sa paghihirap ng ating Panginoon, na kung paano ang Panginoon magkaroon ng kaluwalhatian at kapurihan pagdating ng araw, ay ganun din ang mangyayari sa atin. Dahil ang sabi dito mga kapatid, maranasan natin ang labis na galak. Kaya may awit tayo labis na galak, di ba mga kapatid? So mangyayari daw yon mga kapatid sa atin bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo, mga kapatid. Hallelujah. So kapag nangyayari na ito sa atin, mga kapatid, hallelujah, ibig sabihin ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa atin, nananahan sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Dahil mga kapatid, dumaranas tayo ng mga pagsubok na hindi pangkaraniwang pagsubok. No? Hallelujah. Romans 12:1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, kapatid pa rin ang sabi ni Apostle Paul, no? Ipinamamanig ko sa inyo, walang pagkaiba doon sinabi ni Apostle Peter. Mga kapatid, ibig sabihin, katulad din natin ng mga mananampalataya, na katulad din nila mga kapatid. Hallelujah. Ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na itong dapat natin gawin mga kapatid, na inyong iharap ang inyong, hallelujah, mga katawan na isang haing buhay. Ginagawa ba natin ito mga kapatid? Gawin nating haing buhay ang ating mga katawan. Banal. Dahil kapag ito mga kapatid ay ginagawa natin, ito ay nagiging kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon.
no? Nakaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. It is your reasonable service, mga kapatid. Kapag ginagawa mo ito na ang katawan natin, ang ating buhay, mga kapatid, binibigay natin sa Panginoon bilang haing buhay. Banal na kaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ito, mga kapatid, dapat na-apply sa ating buhay bilang mga Kristiyano, mga kapatid, na nagiging kaaya-aya na tayo, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon. Banal, mga kapatid. Hallelujah. Dahil ito, mga kapatid, ay ang ating katampatang pagsamba. Kaya pag ginagawa mo ito, mga kapatid, sumasamba ka ng karampatang pagsamba sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. So, mga kapatid, ano ba, mga kapatid, ibig sabihin ng sacrifice, mga kapatid? It is an act of surrendering a position as an offering to God. No? Yung sacrifice, mga kapatid, anong nangyayari, mga kapatid, sa lumang tipan? Ganyan ginagawa nila. Ang mga mahalagang bagay. Diba? Ang sabi nga doon ay walang kapintasan ang inialay nila sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So to give up something that is valuable to you in order to help others. Nagagawa ba natin, mga kapatid? Amen. Anong mahalaga sa yung importante sa atin, mga kapatid, i-give up natin, mga kapatid, no? Para lamang sa ibang tao. Nagagawa na ba natin yan, mga kapatid? Amen. Lord. Parang ayaw nyo pa i-give up, ah. Parang ayaw, ah. I-give up mo yung asawa mo na yan, yung boyfriend mo na yan. Lord. Para sa kapurihan ng Diyos. Mas mahalaga ang Diyos, mas importante na paglingkuran natin ang Panginoon, na masunod natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kaliwali asawa. Di ba? Praise the Lord. Mas, noon, Bakit naman mabugbugan nung mo sa ba yan? sanlibutan pa tayo, mga kapatid, di ba number 1 na ang ating mga asawa? Number 1 bang asawa niyo sa inyo? Si Lord. Si Lord. Si Lord dapat. Nung sa sanlibutan pa tayo, number 1 ang asawa. Amen. Ngunit ngayon sa Panginoon, nasabihin mo sa asawa mo, number 2 ka na lang. You're number 2. Hallelujah. So, mga kapatid, sacrifice is the act of giving up something valuable like time, comfort, or resources for a greater cause, a higher purpose, or to achieve something deemed more important, mga kapatid. So, yan ang tinatawag na sakripisyo. Kaya sabi mo kapatid sa pamagat natin, understanding sacrifice. Dapat maunawaan natin ito. Kung ano ibig sabihin sakripisyo na tinatawag, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, handa ba natin gawin ang pagsakripisyo, mga kapatid? Amen. Hallelujah, praise the Lord. Malalaman natin mamaya kung handa na bang gawin. Amen. No? Hallelujah. So, tayo, mga kapatid, nandito sa Saudi Arabia, di ba? Nung hindi pa tayo, halos lahat dito naman nakakilala sa atin, di ba? Nung galing tayo sa Pilipinas, mga kapatid, nung pumunta tayo dito, anong purpose natin? Nagsakripisyo tayo na iwanan ng ating mga mahal sa buhay. Amen. Diba? Pumunta dito para sa trabaho, para mabigyan sila ng magandang buhay. Amen. Amen? Di ba yan ang pinaka-goal natin noon? Ngunit nung dito na tayo sa Panginoon, di ba nabago, mga kapatid? Hallelujah. So nagsasakripisyo tayo, mga kapatid, dito sa bansang Saudi Arabia para sa ating pamilya. Amen? Amen. Hallelujah. So hindi ka nagsakripisyo, may kasamahan kami dati ni Brad Lorenzo sa sanlibutan. Kaya lang daw sa nandito sa Saudi Arabia, mga kapatid, nung nagkwentuhan, bakit ka nandito? No? Sabi niya, nandito ako sa Saudi Arabia para malayasan kong asawa ko. Lord. Ganyan ba ang purpose nyo? Praise the Lord. Dati yun. Dati yun. Praise the Lord. No? Nandito daw sa mga kapatid para malayo sa kanyang asawa. Dahil baka ang asawa ay bungangira, mga kapatid. Number 1. Hallelujah. Ngunit mga kapatid, tayo mga kapatid, nandito, nung hindi pa tayo sa Panginoon, nandito tayo para sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Na kaya wag natin sasabihin, mga kapatid, nandito ako sa Saudi Arabia. Pag nagpakilala ka sa sarili mo, hiwalay ako sa asawa. Hiwalay nga kasi nasa Pilipinas, nandito ka sa Saudi Arabia. Hiwalay pala ng lugar, ngunit hindi hiwalay sa pagiging asawa. Nawa hindi ganon ang bawat isa sa inyo na magpakilala. Lord. Amen? Hallelujah. Sabi ng totoo naman. Dahil mga kapatid, nakakatakot mga kapatid ang warning ng Panginoon. Hebrew 13:4. Amen. Hallelujah. Amen. Dapat maunawaan ito ng bawat isa sa atin, mga kapatid, no? Hebrew 13:4. Hallelujah. Praise the Lord. Hebrew 13. Yes. Maging marangal na ako sa lahat ng pag-aasawa. Amen. Sa nagbabalak mag-asawa,
at sa may asawa na, dapat mga kapatid, maging marangal sa bawat isa sa atin ng pag-aasawa. Amen. Hindi yung asa-asawahan lang, na may masabi ka lang may asawa. Kapatid, ang nais ng Panginoon sa pag-aasawa, mga kapatid, ay maging marangal, lalo na nandito na tayo sa Panginoon. Kung nasa sanlibutan pa tayo, mga kapatid, gawain natin pare-parehas yan. Huwag, Pastor. Di ba? Hindi ka tunay na lalaki kung hindi ginagawa yan. Pastor, nadadali ako. Di ba? Hanggang ngayon, ayaw pa rin mag-aamin ni Brad Lorenzo. Dati yun. Umamin na si Tatay Jack. Sa Jack yun. Sa Tatay Jack mo kayo ba kami? Praise the Lord. So, wag lawang magkadungis ang higaan. Hindi ibig sabihin ito madumihan. Ibig sabihin ang higaan nyo dapat sa inyong mag-asawa. Wag magkaroon ng iba doon na higa. Amen? Nakukuha nyo ibig sabihin, mga kapatid? Amen. Sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hatulan ng Diyos. Amen? So ito, mga kapatid, ang pinaparating sa atin ng ating Panginoon. So ano bang ibig sabihin ito, mga kapatid, ng mapangalunya at mapakiapid? No? Ang sabi ng 1 Corinthians 6:9 hanggang 10, hallelujah, o hindi ba ganin nyo nalalaman ng mali ko ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga English mo nga yan, sis. Lord? English dapat yan, kaso wala si Uganda eh. Praise the Lord. So, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Maliwanag, mga kapatid. Kaya kapag unrighteous ka pa rin, hanggang ngayon, mga kapatid, no? Although na-process yan, dapat habang tumatagal tayo, nagiging righteous tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Bumagsak man tayo, sabi kanina ng Bible study natin, bumagsak man, bangon ka lang. Amen. Nadapa ka man, tayo lang, mga kapatid, at laban lang, mga kapatid. Habang may hininga. So, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. So, maliwanag, mga kapatid, no? Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. So maliwanag doon, mga kapatid, balik ka doon sa 9. So dito, mga kapatid, sinasabi, yung unrighteous daw, mga kapatid, ay hindi talaga magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya dapat magiging righteous tayo. Paano, mga kapatid? Sa pamagitan ng pakikinig natin ng mga pangangaral ng salita ng Diyos. Yun ang magiging daan upang maging righteous tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya wag lamang tayo pray ng pray. Mag-preach din tayo, mag-evangelize tayo para maraming kaluluwa ang magkaroon ng kaligtasan. Amen? Hallelujah. So, be not deceived, neither fornicators. Anong ibig sabihin, mga kapatid, ng gumagawa ng fornication, mga kapatid? Ito yung, sa fornicators, mga kapatid, ito yung gumagawa kayo ng gawain ng mag-asawa na hindi pa kayo kasal. Ang adulterer naman, mga kapatid, ito yung nakikipagtalik ka o gumawa ka ng ginagawa ng mag-asawa sa hindi mo asawa. So yun ang ibig sabihin, mga kapatid, no? Para maliwanag lang, mga kapatid, no? Kaya nga sa atin, mga kapatid, sa lumalago na tayo, darating yan maraming mga pangyayari na ganyan. So dapat, mga kapatid, ito ituro talaga natin kung anong katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Amen. At tanda natin, mga kapatid, hindi ito nagmumula sa akin, hindi ito galing sa akin, ito ay salita ng ating Panginoon. Amen. At hindi lang ito para sa iyo, kundi lalo na para sa akin at sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah, walang exempted dito, mga kapatid. Kaya hindi porket, mga kapatid, nagpaalam kayo sa pastor nyo, no? Ay gawin nyo na ang hindi nararapat na gawain sa isang magkapareha. Di ba? Amen? Amen. Praise the Lord. Para maliwanag lang, mga kapatid, no? So, hindi porket nagpaalam na kayo sa pastor ay pwede nyo na gawin ang gawain na para lamang sa mag-asawa. So, may ano na tayo, may mga isip na tayo, may edad na tayo, mga kapatid. Hindi na tayo mga bata. So, itong nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid, no? Romans 12:2, mga kapatid. May mga dapat tayo na ayusin sa ating mga buhay. Kaya ang sabi, mga kapatid, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Ang mga gawain na ganyan, mga kapatid, ay hindi yung gawain ng isang mananampalataya. Amen? Ang nais ng Panginoon, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, mga gawain ng sanlibutan, mga kapatid. Kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip.
Ang ating pag-iisip ang binabago ng ating Panginoon. At ano ang magbabago mga kapatid? Ang salita ng Diyos na ating napapakinggan, na pinapangaral dito mga kapatid ng mga mangangaral. Amen? Hallelujah. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya sa bawat isa mga kapatid, ating alamin ang bawat gawa natin, ang bawat, hallelujah, ginagawa natin sa araw-araw sa ating buhay, kung ito ba ang kalooban ng ating Diyos. Ang sabi kanina ng ating Bible teacher mga kapatid, na ang lahat ng ating gagawin, lagi nating idulog sa ating Panginoon. Dahil mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa Proverbs, diba? Trust in the Lord with all thine heart. And lean not with your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Mga kapatid, sa Diyos tayo magtiwala, mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah. So ayusin ang dapat na ayusin. Kung anong nararapat na ayusin, mga kapatid. Hallelujah. Sa bilang mag-asawa, mga kapatid, o bilang mag-boyfriend and girlfriend, mga kapatid, ay dapat ayusin. Amen? Hallelujah. Doon tayo, mapatid, kasi nandito na tayo sa Panginoon. Kung tayo nasa sanlibutan, Parang kinikilig si tatay ah. kung tayo nasa sanlibutan pa, okay lang. Ngayon nandito tayo, kung anong nararapat na gawin natin, mga kapatid, para maging maayos ang lahat. Dahil ang Amen. Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng kaayusan. Di ba, Abe? Praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, speaking mga kapatid ng sacrifice, sino ba mga nagsakripisyo mga kapatid na lingkod? Biblical tayo mga kapatid. Si Abel mga kapatid. At saka si Cain. Anong ino-offer ni Abel? Di ba naging kalugod-lugod siya sa Panginoon? The same God mga kapatid na nag-accept ng offer ni Abel o ng sacrifice ni Abel mga kapatid. The same God mga kapatid na pinaglilingkuran natin. Ng ating mga sakripisyo dapat nagiging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Anong ginawa ni Abel? Ang pinaka-the best. Ang walang kapintasan, perpekto, mga kapatid, ang ino-offer niya sa ating Panginoon. Ngunit ang kay Cain, di ba? Tira-tira lang kaya hindi inaccept ng ating Panginoon. Amen. Si Abraham, handa ba natin gawin, mga kapatid, ang ginawa ni Abraham? At yung kanyang anak, ay i-offer niya para sa Panginoon. Pag inutos ng Panginoon, mga kapatid, sino tayo? Di ba? Kasi yun inutos ng ating Panginoon. Ngunit pinanghawakan niya kasi yung pangako ng Panginoon, God will provide. Kasi ang pangako yun ng Panginoon sa kanyang anak. So ang Diyos ang magpo-provide. Kaya nangyari yun mga kapatid, na ang Diyos pa rin na nag-provide, mga kapatid, ng dapat na i-sacrifice ni Abraham. Sino pa mga kapatid? Ang ating Panginoong Isos. Jesus Christ. Diba? Hindi ba tayo niyan mga kapatid natutuwa nung nagagalak? Mga kapatid, sa ginawa ng ating Panginoon na sakripisyo, maabot lamang ang bawat isa sa atin. Mabigyan lamang tayo ng kaligtasan, mapatawad lamang ang ating mga kasalanan. Ang kanyang laman na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Sa kanyang mga latay, nagsigaling ang ating masakit at karamdaman. Kaya sis, kalimutan ko, Caroline. Pinagaling ka ng Panginoon, hindi kami. Ginamit lamang kami, no? Binayaran na yan ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo 2,000 years ago. I-claim mo na lang, i-declare mo na lang, mga kapatid. Minsan kasi ganyan tayo na gano'n eh. May mga problema tayo, may pagsubok, may sakit at karamdaman. Nangihina kagad tayo. Bakit hindi natin nilapit sa Panginoon na magbibigay ng kaligtasan? Na magbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin? Bakit hindi natin idulog sa ating Panginoon? 2,000 years ago, binayaran niya na lang. I-claim mo na lang ngayon. Bilang lingkod ng ating Panginoon o bilang mananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Kita mong pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganyan ang grasya niya, ang habag niya sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen? Amen. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. May nantok ba? Buti na lang, gising si nanay. Praise the Lord. Hallelujah. Sino pa, mga kapatid? Ang mga apostol. Di ba? Kung paanong sakripisyo na ginawa nila, mga kapatid, may pabot lamang sa atin ang kaligtasan. Di ba? Ganon din ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Kasi kaya kasama sa ating paglilingkod ang sacrifice, mga kapatid. 2 Chronicles 15:7. Ngunit mangagpakalakas kayo. Utos ng ating Panginoon. Amen. Minsan may problema ka lang, hindi ka lang pinansin ng kapatid mo.
Nanghihina ako, hindi ako pinansin ni Sis Jo pa. Hindi kasi naman. Hindi ko ako pinansin ni Abby. No? Nanghihina ako kasi may nakita akong hindi kayaya. Bakit sila ba magliligtas sa'yo? Magpakalakas kayo at huwag kayong manglata. Mga kapatid, huwag tayo manghina. No? Huwag maglata ang inyong mga kamay. Ibig sabihin, gumawa tayo ng gumawa. Magpatuloy tayo sa pagsunod at pagganap ng kalooban ng Diyos. Sapagkat ang inyong mga gawa ay may ganti, mga kapatid. Amen. Bawat gawa natin, mabuti man o masama. Ang sabi kagabi sa ating pag-aaral, mga kapatid, ang sabi kung anong ginawa mo sa iyong kapatid na ito, siyang ginawa mo sa akin, ang sabi ng Panginoon. Kaya kung gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapatid sa pananampalataya, ginawa mo na yun sa Panginoon at mayroong ganti sa Panginoon. Pag gumawa ka ng kasamaan sa iyong kapatid, ginawa mo sa Panginoon at may ganti ka rin sa Panginoon. Dalawa lang, either blessing or curse. Alin ang pipiliin mo doon? The choice is yours. 1 Corinthians 15:58, our labor in the Lord is not in vain. Kaya mga pagpapagal natin na ito na kahit pagod tayo, puyat, halos walang tulog, sino walang tulog? Praise the Lord. Kita mo, galing duty. Pero nakapagturo pa. Yan tinatawag na sacrifice, mga kapatid, na dapat itulog mo, ngunit para sa kapurihan ng Diyos, gagawin at gagawin mo ang ministry mo. Si Brad Sandy, wala rin tulog yan. Ako, 3 oras siguro ang tulog ko. Alas 12, pasado na ako natulog gabi, nagising ako. Sabi ko, Lord, gisingin mo ako alas 4, pero inagahan ng Panginoon, alas 3 ako nagising. Baka hindi ko siguro matapos yung pangangaral ng salita niya na kung alas 4 na. Kasi natapos ako, anong oras na, alas 6:30 nata, tapos naligo na ako diretso. So, praise the Lord. Hallelujah. So, hindi mahalaga, mapatid, kung ilang bisis ka nagkamali o bumagsak. Hindi mawawala, mga kapatid, ang kuling mo sa Panginoon. Ang kuling mo na natiling kuling yan sa Panginoon. Nasa sayo lang kung kailan mo ganapin o sundin, mga kapatid. Dahil iba-ibang kuling natin, mga kapatid. Hallelujah. So, ang importante, mga kapatid, natuto ka at naging aral sa iyo ang pagkakamali mo. Kaya bangon lang at magpatuloy. Amen. Sino bang hindi bumabagsak? Sino bang, kapatid, ang hindi nanghihina o nanlata? Di ba lahat naman tayo? Di ba? Ang importante, mga kapatid, may Diyos tayo na tinatawagan at nagbibigay sa atin ng kalakasan, na nagbabangon muli sa atin. Di ba? Minsan, mga kapatid, tulog mo lang 1 oras o kalahating oras, di ba? Pero nakita ang paggising mo, ang lakas mo na kaagad kasi excited ka, ang espiritu mo na magpuri at magsamba sa Diyos. Amen. Amen? Hallelujah. At kapag, mga kapatid, ginagawa natin sa Panginoon, hindi ka magsasawa, mga kapatid. Kaya huwag mo sabihin, sawa na ako sa matagal na, paulit-ulit na lang. Amen. No? Hindi ganon. Dapat, mga kapatid, kung ginagawa mo, ang ministry mo, ang tungkulin mo para sa Panginoon, hindi ka magsasawa. Hindi ka mapapagod. Dahil araw-araw, sabi ka ng salita ng Diyos, there is new every morning. Araw-araw, mga kapatid, bago. Kaya bagong kalakasan, bagong hininga, bagong pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya huwag tayong, mga kapatid, manghinawa sa paglilingkod sa Panginoon. Gawin lang natin, gampanan ng tungkulin natin sa Panginoon. Mga kapatid, hallelujah. Hindi tayo dapat nagsasawa sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. So sa mga sacrifice natin, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, ano ba, mga kapatid, ang mga may bibigay natin na sakripisyo sa ating Panginoon? Unang-unang time. Paano ka magagamit ng Panginoon kung wala kang oras magpagamit sa Panginoon? Paano mo mapaglingkuran ng Panginoon o masamba ang Diyos kung wala kang oras na pumunta sa bahay panambahan? Paano ka makapag-attend ng prayer meeting kung wala kang oras? Di ba? So dapat magkaroon tayo ng time kung nais natin mapaglingkuran ng lubusan ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Talent. Ano bang talent ng bawat isa sa atin? Huwag mo sabihin wala kang talent. No? Ang salita ng salita, talent yan. Bungangira, talent. Di ba? Importante, bungangira ka nga, ngunit salita ng Diyos. No? Hindi yung kasiraan ng iyong kapwa, mga kapatid. So ipagamit natin, mga kapatid, kahit yung busis mo na 140 yan.
Di ba? Mababago yan, di ba? Ang mga natumayo ba dito? Ganyan ba mga boses nyo noon? Di ba nababago process? Kaya patuloy lang dahil process yan. Darating ang araw mapatid na kayo rin kahit ang mga bago natin. Darating ang araw na kayo rin gagamitin ng Panginoon para tumayo dito, mag-testimony, mangangaral ng salita ng Diyos, mag-alay ng awitin, o magamit, mapatid, sa kapurihan ng Diyos sa iglesyang ito. Kasi yan ang design ng Panginoon. Hindi tayo tulad sa ibang iglesia na sila-sila na lang. Hindi ganun ang design ng Panginoon. Dinesign ng Panginoon ang kanyang iglesia na habang tumatagal, may nababa, may bago, mayroong naluluma, mayroong nawawala, may umaalis, may pinapalit ang Panginoon. Amen? Kaya magpagamit na tayo kapatid, bawat isa sa atin para sa kapurihan ng Diyos. Amen? We are living in the end times, mga kapatid. Tandaan natin yan. Talent, mga kapatid. Treasure. Yung lahat, mga kapatid, resources natin, kung para sa kapurihan ng Diyos, mga kapatid, ipagkaloob natin. Dahil ang Diyos din ang nangako. Di ba kapag sinusunod natin, ginaganap ang kanyang kalooban, mga kapatid. Ang sabi ng Malakay, 3:8 hanggang 12. Tingnan natin ito, mga kapatid. Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bagay at sa mga handog. Sa tithes and offering natin, mga kapatid. Nagkukulang tayo. Hindi lamang ito pira, mga kapatid. Ang sinasabi nga, tithe sa buong buhay natin, 10% ng buhay natin dapat sa Panginoon. Hindi lamang yun pira, kasi iba nakapokus lang sa pira, hindi lang yun ang nais ng Panginoon. Kung yung bawat time natin, na mayroon tayong oras para sa Panginoon, 10% lang hiningi ng Panginoon ang oras na ibigay natin sa Kanya. Hindi niya kinuha ang 90%, mga kapatid. Tayo binibigay sa atin ng Panginoon ng 90% para kung anong gawin mo. Ang 10% lang hinihingi ng ating Panginoon. Hindi pa natin, mga kapatid, masunod. Hallelujah. So kayo ay nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong. So buo daw. Dalhin. Hindi ipadala. Mga kapatid. Dalhin. Naunawaan mo? Dalhin mo, hindi mo ipapadala. No? Ikasampung bagay sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Sinong kakain? Ang Panginoon ba? Tayo rin na membro ng gawain ng ating Panginoon. Sa pangangailangan, mapatid ng iglesia. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyong mga dungawan sa langit, at ihulog ko sa inyo ang isang papapala na walang sapat na silid na kalalagyan, at aking, itong pangako ng Panginoon, at aking sasawayin ng mananakmal. Sinong mananakmal? Si Satanas. Dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ng mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ang bunga sa di panahon ng inyong puno ng ubas. Sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad, sapagkat kayo magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So magiging mapalad daw tayo, mga kapatid, at maligayang lupain, ang sabi ng ating Panginoon, kapag sinusunod mo ang utos ng ating Panginoon. Hallelujah! So minsan, kapatid, di ba gusto natin ng abundant blessing? Di ba? Minsan gusto natin naghingi tayo sa Panginoon, ay pagkaloob sa atin, payayamanin tayo, na magkaroon tayo ng, ano ba yun? Ferrari? Sports car na Ferrari? Wala, may imposible ba sa Panginoon? Wala. Wala imposible sa Panginoon. Minsan kasi, mapatid, nagdi-desire tayo ng abundant blessing. Ngunit bago dapat ang abundant blessing, may sinasabi ang Panginoon na dapat nating sundin. Amen. Amen? So bago mo makamit ang abundant blessing, sumunod ka muna sa pinapagawa ng Panginoon o inuutos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah! So patuloy lang tayo, mapatid, huwag tayong susuko. Nagkamali ka man, nagkasala ka man, bangon. Di ba? Makarinig ka man, mapatid, ng kung anong sinasabi ng tao, tandaan natin, mapatid, hindi tayo naglilingkod sa tao. Amen? Hindi tayo katulad ng ibang iglesia na piniplease nila ang kanilang leader o pastor o ibang tao. Tayo, mga kapatid, ang piniplease lamang natin dito ang Diyos, wala nang iba, mga kapatid. Dahil kapag piniplease mong tao dito, hindi ka karapat-dapat dito.
Dahil dito ang Diyos lamang ang tanging na itaas, wala nang iba. Amen? Palakpak sa Panginoon. Parang inaantok kayo, inaantok ba kayo? Praise the Lord. So kapatid, huwag tayo makinig sa sabi ng tao. Kung nagkaroon ka lang ng tampo, ayaw mo na. Apektado ng lahat sa buhay mong matagal pinaglingkuran mo sa Panginoon. Hindi ka ba nanghihinayang sa ginawa natin sa Panginoon? No? Hallelujah. So nais ng Panginoon kapatid, no matter what happen, continue serving God. Mag-away man kayo ng asawa mo, kung mag-away man kayo magkapatid, o tayo, ang bawat isa sa atin, serving God. No matter what happen, mga kapatid. So sa umpisa lang mga kapatid, mahirap dahil sinasabi natin minsan, hindi ako makasunod. Hindi ko magagawa ito. Hindi ko ito masusunod. Minsan namimili tayo mga kapatid. Sa salita ng Diyos, walang pinipili. Tinuturo mga kapatid ang kabutihan, ang kasalanan, tinuturo ang langit at impyerno. Amen? Hallelujah. So sa umpisa lang yan, mahirap mga kapatid. Pag tumagal ka na kapatid, sa on process, sa pagsunod natin mga kapatid, doon mo na madali lang pala. Kasi nangyari din yan sa buhay namin. Ako mga kapatid noon, nahirapan talaga akong magsunod sa mga pinapagawa ng ating Panginoon. Ngunit mga kapatid, sa pagpatuloy mo pala na habang nahihirapan ka, magpatuloy ka lang. Habang nanghihina ka mga kapatid, lumapit ka lang. Kumapit ka lang sa ating Panginoon. Dahil siya naman ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Wala nang iba mga kapatid, no? Hallelujah. So process yan mga kapatid, hanggang magawa mo na mga kapatid ang lahat. So patuloy lang mga kapatid, natanggap man natin o hindi ang ating hiling sa Panginoon, mga kapatid, continue serving God. Tandaan natin mga kapatid, pinapahintay man tayo ng Panginoon sa mga hiniling natin sa ating Panginoon. Minsan matagal, di ba? Ang sabi nga kanina mga kapatid, yung no, di ba? Kasi tatlo lang sasabihin ng Panginoon, yes, no, or wait. Pag yes mga kapatid, ipagkaloob, kagayan ng Panginoon. Pag no, ibig sabihin, hindi yun para sa'yo. Pag wait, hindi pa time, mga kapatid, para sa'yo. No? Hallelujah. So God will never let you wait without a purpose. Tandaan natin yan mga kapatid. Mas maganda yung pinahintay ka ng Panginoon. Dahil mga kapatid, pagka pinahintay, ibig sabihin mga kapatid, mas malaking blessing ang ibigay sa iyo ng Panginoon mga kapatid kapag naghihintay ka sa kahilingan mo sa ating Panginoon. Amen? Kaya sino bang binata, Brad Jimar? Hintay ka lang. Darating ang para sa iyo. Di ba? Ipag-pray mo. Amen? Kasi ipagkakaloob ng Panginoon. Dumating na kay Sisibre. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya, Nay, huwag kang mag-alala, Nay. Nay, makatutulog ka na niya, Nay. Madatnan mo pa nga po. Praise the Lord. Hallelujah. So God will never let you wait without a purpose, mga kapatid. At tandaan natin, mga kapatid, success demands sacrifice, mga kapatid. Hindi ka magiging successful kung hindi ka muna magsakripisyo. Sa mga negosyante na lang, mga kapatid, hindi ka naman siguro maging successful na negosyante kung hindi ka muna mamuhunan. Di ba? Na magsakripisyo ka muna, ipagsapalaran mo ang pira mo sa negosyo, mga kapatid. So kailangan mayroong sacrifice, mga kapatid. At huwag tayong matakot, mga kapatid, dahil alam natin na kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, di ba ang sabi ng Panginoon, God will always provide. I-provide niya ang lahat ng ating pangangailangan, mga kapatid. Philippians 4:19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Pagkukulangin ba tayo ng Panginoon? Minsan kasi mga kapatid, nandyan ang blessing sa'yo, ayaw mo ng blessing, naghanap ka pa ng iba. Eh yun na nga ang binibigay sa atin ng Panginoon. No? Hindi niya daw tayo pagkukulangin. No? Ayon sa kanyang mga kayamanan, sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Hallelujah. So mga kapatid, kaya patuloy lang tayo, dumating man o natanggap man natin o hindi, mga kapatid, ang ating kahilingan sa Panginoon, patuloy lang tayo. Dahil, mga kapatid, one day mga kapatid, soon you will smile and say, Lord, this is more than I prayed. Mangyayari yan sa buhay nyo. Sa ating kapatid kanina na bisita, ano yun, ilang buwan sumahod? 4. Iniipon lang yan ng Panginoon.
Ibibigay ng Panginoon. Just pray, and you will see, mga kapatid, kung gaano mabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa iglesyang ito. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Hebrew 13:21, ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamagitan ni Jesucristo, na sa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa, kapatid. So God will never lead you to a place that He has not already equipped to face, mga kapatid. Hindi ka dadalhin ng Panginoon sa isang lugar o isang situation, mga kapatid, na hindi muna yon inaayos ng Panginoon para sa iyo. Amen? Minsan nagrereklamo tayo kung saan tayo dinalala ng Panginoon. Doon na nga ang nararapat sa iyo. Doon na ang nababagay sa iyo. Doon na ang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon para sa kabutihan, mga kapatid. Pero minsan tayo ay nagrereklamo pa, mga kapatid. Aminin natin. Bawat isa sa atin, mga kapatid, ay gumaganyan, no? At huwag tayo, mga kapatid, mabahala sa mga araw ng bukas. Di ba? Sabi ng Matthew 6:34, kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay magbalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabihin natin, mga kapatid, I'm not afraid of tomorrow because I know that God is already there. He holds our future, mga kapatid. Minsan, nababahala tayo, di ba? Nandito tayo, nagtatrabaho. Nababahala tayo kasi kung wala na tayong trabaho, kung wala tayo sa mundong ito, nung kakainin ng mga anak natin, ng pamilya natin, no? Nag-iipon tayo, nagpupundar ng mga gamit para kung mawala man tayo, hindi magugutom ang ating mga mahal sa buhay. Ngunit ang sabi ng Panginoon, huwag mong ikabalisa ang bukas. Sapat na ang araw, mga kapatid, sa araw-araw na ating pangangailangan. So, trust God all the time, mga kapatid. Hallelujah. Magtiwala lamang tayo sa Panginoon. Hallelujah, sa ating paglilingkod sa Panginoon, mga sakripisyo, di ba? Minsan nagsasakripisyo tayo, mga kapatid, na dumarating ba lalo sa mga ginagamit, sa mga leader, mga kapatid? Dumarating ba sa buhay nyo na umaayaw ka na rin dahil matigas yung kapatid mo, yung tao na yan, no? Parang ayaw ka na rin, mga kapatid. Ngunit ang sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, no, kapag nahipo na tayo ng salita, kahit sa akin, mga kapatid, dumarating yan. Lalo na kung ayaw makinig, mga kapatid, ayaw makinig ng payo, mga kapatid, no? Ang sabi ng Romans 8:1, ngayon nga wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Amen. Sa tulad na nating mga mananampalataya. Bakit wala nang hatol? Mananampalataya na tayo, ginanap natin ang ebanghelyo sa ating buhay. Kaya wala na tayong hatol. Kaya panghawakan natin yan, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng araw, mga kapatid, kung saan kunin na tayo ng ating Panginoon. So wala na daw hatol, mga kapatid. English, masis, kulang yan sa Tagalog. Kasi iba pinanghawakan, wala nang hatol sa akin. Kahit ba gumawa ka ng kasamaan, kahit ba gumawa ka o pamatay ka ng tao, magnakaw ka. Sa Tagalog, mga kapatid, malayo. Ngunit sa English, itong sabi, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Tayo ba ay na kay Kristo na? Amen. Hindi lang nakatigil doon. Dapat, mga kapatid, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen. So kailangan nating lumakad sa Espiritu upang wala nang condemnation sa atin. Amen? Kasi kung kahit na sa iyo na si Kristo, kung lumalakad ka pa rin sa laman o gumagawa ka pa rin ng makamundong gawain, may condemnation pa rin sa iyo ang Panginoon. Amen? Ngunit kung lumalakad ka ayon sa spiritual na lakad, walang magkukondem sa iyo. Dahil ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin. Ang Espiritu Santo ang nagbabago sa atin. Ang Espiritu Santo, mga kapatid, ang nagkukonvict sa atin na huwag gawin ang gawang makamundong gawain. Amen? Amen. Hallelujah. So one thing the church needs to know. Church, tanda natin ito. When the backslider comes home, they are not come home to see you or seek your approval. Mga kapatid. Kaya wala tayong karapatan maghusga. Wala tayong karapatan magpalayas ng kaluluwa, mga kapatid. Hallelujah. They are coming home to see the Father. Amen. Kaya ang bawat isa sa atin dito, mga kapatid, dapat ang punta natin dito upang ating
may encounter ang Diyos. Hindi para makita si sister, si brother, o si pastor na gwapo. Praise the Lord. Praise the Lord. Sige pa, sama mo pa kami. Sige pa, Pastor. Sama mo pa kami. No? So mga kapatid, ang pagpunta natin sa bahay Panambahan, it's all about Jesus. Amen. Pag mayroon pang iba doon, mga kapatid, mabibigo lang kayo. Amen. O mabibigo lang tayo, mga kapatid. It's all about Jesus kung bakit nandito tayo sa bahay Panambahan. Amen? Hallelujah. So minsan, nagagalit tayo, mga kapatid, sa ating mga kapatid dahil gumagawa ng ganito, ng mga ganyan, mga bagay na alam natin, mga kapatid, labag sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. So don't let your anger lead you to danger, mga kapatid. Kasi kung ikaw ay may galit at may puot din, nanumbalik ang ating mga kapatid upang maglingkod muli sa ating Panginoon, tapos may galit at puot ka, mga kapatid, ikaw ang delikado. Amen? Kaya pag may manumbalik dito, mga kapatid, tapos ayaw mo, ikaw ang manikluhod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya tayo dito, hindi natin, mga kapatid, sino man pumapunta dito, mga kapatid, hindi natin tinataboy. Kahit sino man yan, anong klaseng tao man yan, basta tao. Kahit marami pang demonyo ang katawan yan, mga kapatid, welcome dito. Dahil dito, mga kapatid, ang Diyos nating pinaglilingkuran, nagpapalayas ng demonyo. Amen? Kaya wag nating sabihin, mga kapatid, lahat tayo ay may demonyo noon. Mapalad tayo dahil naksip natin ang calling sa atin ng Panginoon. Siguro, bawat isa, mga kapatid, ang isang demonyo. Sino kaya ang may legion na demonyo? Yung matigas, yung kambing, mga kapatid, no? Hallelujah. 1 Corinthians 7:17. Ayon nga lamang sa pinamahagi ng Panginoon sa bawat isa at ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa, ay gayon siya lumakad. So kung anong calling mo, kung anong ministry mo, kung anong binigay sa iyo ng Panginoon, yun ang gampanan mo, yun ang lakaran mo. Kung anong salita ng Diyos na ating napakinggan na dapat i-apply sa ating mga buhay, yun ang ating lakaran. Huwag sumubra, huwag kumulang. Amen? Dahil may kaparusahan ng gumagawa ng sobra at kulang. Ayon sa Revelation, mga kapatid, no? Hallelujah. At ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa, ay gayon siya lumakad. At gayon ang inuutos ko sa lahat ng mga iglesia. Ang sabi ni Apostle Paul. Hallelujah. So, you don't need to be like anyone else. Minsan, mga kapatid, kinukumpara natin ang ating sarili. Iba ka nga, iba ako eh. Amen. Amen. No? Kahit mag-asawa kayo, iba siya, iba ako. Ang bawat isa sa atin, ibang calling mo, ibang calling ko. Amen? Huwag mo lang napatid, baka sa'yo, ibang ang calling mo, baka kuliling naman. Baka tililing. Mahirap pag kuliling kapatid ang sa'yo. Kuliling din. Huwag mo sabihin, sila na lang, marunong, magaling, may pinag-aralan. Hindi yun ang basihan ng Panginoon, kapatid. Ang basihan ng Diyos sa ating mga buhay, ang ating mga puso. Kung paano mo sundin ang pinag-uutos niya. Kahit hindi ka nag-aral, wala kang, kahit nga, kapatid, hindi ka marunong magsalita eh. Si Moises hindi marunong magsalita, pero tinawag ng Panginoon. Utal siya, kapatid. Mga kapatid, si Brad Sandy, kapatid, tingnan nyo nung bago yan, kapatid. Bago yan magsalita. Mga ilang minuto. No? Pero kita mo ngayon, kapatid, ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Lord. So kung kayang gawin yan ng Diyos sa kanya, kaya rin gawin ng Diyos yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya wag mong sabihin, mga kapatid, na ito na lang ako, ganito na lang ako. No! Hindi ganyan, mga kapatid, ang pagkatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang gusto ng Diyos, na habang tayo tinatawag, habang tayo nagpapatuloy, lalo tayong ginagamit para sa kapurihan at kadakilaan ng Diyos. Amen. Kaya isipin natin ang bawat ginagawa ng bawat isa sa atin. Ito ba ay kapurihan para sa Diyos? O para pansarili ko lang? Ikaw nakakalam between you and the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga sinasabi, sila magaling, sila marunong, sila nag-aral. Bakit hindi ganyan sila pinili? Bakit ikaw ang pinili? No? Na hindi ka marunong, na wala kang alam. Kaya tanungin mong sarili mo, mga kapatid. Hallelujah. Kasi maraming magaling, bakit hindi pinili ng Panginoon? Hindi pinili ng Diyos, mga kapatid, ang magaling umawit. Pinili niya mga 109 na awit. It's the Lord. Di ba na? Ngunit sa process, mga kapatid, kasi kapag magaling ka, magmalaki ka. Kung wala kang alam, natuto ka lang dahil hinipo ka ng Panginoon o kumilos ang Diyos sa buhay mo, wala kang ipagmamalaki dahil yun ay galing sa Panginoon at binibalik natin sa Panginoon ang kapurihan at kadakilaan. Amen? Amen. Hallelujah.
Praise the Lord. Masagot pa si Abi. Balik tayo, Abe, ka mag-friends. Masagot pa si Abi, oh. Ha? Hallelujah. So mapatid, tanda natin, God made you for a reason. Kaya huwag mong i-compare ang sarili mo sa iba. Let them do their works and do yours, mga kapatid. Don't compare yourself to others. Huwag natin ikumpara. Lagi natin sinasabi ng kapatid, iba ka, iba ako. Iba siya, iba sila. Amen? Hallelujah. So gawin na natin, fulfill your ministry, no matter what, mga kapatid, focus to your reward. Amen. Reward, mga kapatid. Ang iba kasi, mga kapatid, sapat na sa kanilang buhay na walang hanggan. Hindi dapat ganon. Hindi ganyan ang design ng ating Panginoon. Nabakantan na natin ang buhay na walang hanggan. Ang sabi niya, magtrabaho kayo. Para makamtan pa natin, mga kapatid, o makamit pa natin ang reward, ang crown. Naalala niyong BS nung online ni Brad Lorenzo? Nung Tuesday, anong tungkol doon sa yung kinausap ng Panginoon, umaga hanggang hapon. Haga. Ha? Ubasan. Sa ubasan, sabi ng Panginoon, halika, walang ginagawa, magtrabaho ka doon. May nauna man. Alas 9, tapos merong alas 12, Stress. may alas 3, may alas 5, patapos na, minuto na lang. Di ba? Pinatrabaho ng Panginoon. At nung nagbayaran na, parehas ang kanilang tinanggap. Amen. Anong ginawa ng iba? Nagreklamo, alas 9 hanggang alas 5 ako nagtrabaho. Tapos parehas lang ang binigay mo na sweldo. Nainggit. Ano sabi sa kanilang Panginoon? Di ba nagkasundo tayo? Isang denaryo. Minsan kasi nakipagkasundo ka sa Panginoon, tapos nang binigay sa iyo ng Panginoon, mahinggit ka doon sa tinanggap ng iba. Amen. Pares lang naman. Yan ang ayaw ng Panginoon. Lahat tayo, ng mga mananampalataya, na naganap ang Ebanghelyo sa ating buhay, mga kapatid, at ginagamit ng Panginoon. Lahat tayo parehas lang matanggap. Amen. Buhay na walang hanggan. Eternal life. Ang pagkakaiba natin doon, ang crown. Kaya wag lamang buhay na walang hanggan ang pakanaisin mo na matanggap sa piling ng Panginoon. Lalo na maging ang 5 crown. Amen. Amen? Kaya tanungin mong sarili, ano na kaya ang crown ko, Panginoon? Maliban sa buhay na walang hanggan. Di ba? Ano na kaya ang crown mo, Nay? Wala ka pang crown? Meron niya yan. Kailangan mo, Nay. May nahayuhan ka na? Sa Lord. May nahayuhan ka na, Nay. So may crown ka. No? Hallelujah. Crown of rejoicing. Glory, righteous. Glory. Di ba? Crown of joy. Incorruptible crown. Incorruptible crown. Amen. Crown of glory, crown of righteousness, crown of Rejoicing. Rejoice. joy na nga eh. Life. Life. Hindi yun na eternal life ha. Iba yung crown of life na sinasabi doon sa 5 crowns kaysa doon sa everlasting life. Amen. Okay, kasi lahat na makapasok doon makatanggap ng everlasting life. Maliban pa doon yung 5 crowns na sinasabi ng Panginoon. Amen? Hallelujah! So itong design natin, mga kapatid, na hindi lamang buhay na walang hanggan, kundi, mga kapatid, ang 5 crowns ay matanggap din natin. No? Yun ang kayamanan sa langit na walang sino man ang makakakuha maliban sa iyo. Kaya ang pinaghirapan natin dito, ang sakripisyong ginagawa natin, ang mga pagpapagal na ginagawa natin dito, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, may reward lahat yan sa langit. Amen? Kaya patuloy lang magpagamit, mga kapatid, para sa kapurihan ng Diyos. No? Kayamanan sa langit ang ating pakanaisin. Ang ating iipunin. Huwag daw sa mundong ito. Kasi dito ano nangyayari, mga kapatid? May sumisira, may magnanakaw, may lindol. Ano nangyayari ngayon sa Pilipinas? May nakita ko doon napakalaking bahay. Nawasak. Pinaghirapan ko ng 10 taon mahigit. Anong nangyari? So useless, mga kapatid. Ang kayamanan sa mundong ito. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung anong ating mga resources ipagamit natin for God's glory. Amen? Hallelujah. Maubos man yan, mga kapatid. Ang importanteng kayamanan sa langit. Hindi naman natin madalang kayamanan sa mundong ito. Hubad tayo na pumunta dito, hubad din tayo na babalik.
Ang sabi ni Job. No? So nangyari mga kapatid ngayon sa Pilipinas, di ba pinaghirapan ng ilang taon, hindi matira, di ba? Takot na malaking bahay ha? Bakit doon sila sa lansangan? Kasi takot malindol, guguho. So doon na lang sila sa ano. So useless ang pinaghirapan nila. Mga kapatid. Hallelujah. So we are living in the very end of time, mga kapatid. Tandaan natin yan. Ang lahat ng sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga banal na salita, nangyayari na halos lahat, mga kapatid. Kaya anytime magkukuntap, anytime darating ang ating Panginoon. Ang tanong ngayon, handa ka ba sa pagdating niya? Ang kasagutan ay nasa iyo. Between you and the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Pero tingnan mo, kapatid, ng mga mananampalataya na katulad natin. Nangyari sa Pilipinas, ang dami ng bagyo at unos. May pangyayari pa doon, mga kapatid, na sa kapatid niya. Yung kabilang wasak, mga kapatid. Dahil sa bagyo na sobrang lakas ng hangin, ang bahay ng kapatid niya, mga kapatid, ay hindi mananatinag. Samantalang ang bahay ng kapatid niya ay lang. Samantalang doon ay simentado. No? So yan, mga kapatid, ay epekto ng ating paglilingkod sa Panginoon. Ang mga sakripisyong ginagawa natin, ang pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, hindi yan mawalang kabuluhan. Sabi niya din kanina sa Malakay, protektahan niya ang inyong pamilya, ang lahat ng ating ari-arian, mga kapatid. Pangako niya ng ating Panginoon. Kaya kapag masunurin ka sa Panginoon, mangyayari yan sa buhay mo. Amen? Hallelujah. So safety, mga kapatid, ang ating mga mahal sa buhay. Diba? Maraming namatay. Maraming nawala ng bahay. Maraming lumubog sa baha. Ngunit iniingatan ng Panginoon ang ating mga mahal sa buhay. Dahil sa tulad mo at tulad ko na mananampalataya sa ating Panginoon. Lalo na sa mga lingkod ng Panginoon na nagpapagamit para sa kapurihan ng Diyos. Amen. Magpagamit tayo, huwag tayo sacrifice, mga kapatid. Sakripisyo tayo, dapat natutulog tayo ngayon. Pero dito tayo, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon. At hindi daw ito mawawalan ng kabuluhan. Because your labor in the Lord is not in vain, Amen. mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, because of your sacrifice for God's glory, mga kapatid, kaya ang pamilya natin ay protektado ng ating Panginoon. Hallelujah. Psalms 126 verse 5. Sila na nagsipaghasik na may luha ay magsisiani na may yes. Minsan umiiyak man tayo dahil sa pagod, sa pagpapagal natin, sa sakripisyong ginagawa natin sa ating Panginoon. Huwag daw tayo manghinawa. Dahil mag-aani daw tayo, mga kapatid, ng may kagalakan. Kaya mga kapatid, ang sabi nga ng Romans, ng mga kapigatian sa mundong ito na ating dinaranas, mga kapatid, hindi may kumpara ang kaluwalhati ang ipagkaloob sa atin ng Diyos sa kanyang karyan. Kaya dito, mga kapatid, umiiyak man tayo, di ba, sa ating paglilingkod sa Panginoon na minsan na parang aayaw ka na dahil hirap nga, mga kapatid, sa pagpapagal, sakripisyo na ginagawa natin, no? Huwag ka lang manghinawa, mga kapatid, magpatuloy ka lang dahil ang reward, mga kapatid, ay naghihintay sa iyo. Ang sabi nga kanina ng ating Bible teacher, baka yun ang breakthrough mo. Ipinigil mo pa, kaya balik ka na naman sa umpisa. Di ba? Hallelujah. So remember, church, mga kapatid, the God that we serve can move mountain. Pangawakan natin yan. Kaya minsan na gano'n, ay, ang problema na ito parang wala ng kalutasan. Parang wala na itong, hindi ko na ito kaya. No? Lagi natin pinapangaral dito. Ako, yan pinanghawakan ko talaga, mga kapatid. Na ang problema at pagsubok, nagiging problema at pagsubok lamang kung hindi kikilos ang Diyos. So we need, mga kapatid, na mag-ano tayo sa Panginoon na para kumilos sa ating mga problema at pagsubok. So paano natin pakilusin ang Diyos sa ating buhay? Sundin ang pinapagawa niya, maglingkod, magsamba, magpuri, uwalatiin ang kanyang pangalan. Si Apostol Paul at saka sinong kasama niya? Silas. Nakakulong na sila, nakatali, nandun pa sa Bartolina. Anong ginawa nila? Nagpuri at sumamba sa Diyos. Di ba nagkaroon ng kalutasan ang kanilang problema? So ang problema, magiging problema lamang kung hindi kikilos ang Diyos. Kaya kailangan marunong tayo kung paano pakilusin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Diyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Hallelujah.
So God's word, mga kapatid, will not return void, mga kapatid. God's word always achieve its purpose. Hindi, mga kapatid, mawawalan o babalik sa Panginoon kanyang salita na hindi mangyayari. So lahat, mga kapatid, ng sinalita ng ating Panginoon ay mangyayari, mga kapatid. Kaya ang sabi nga ng Panginoon, mawala man ang langit at ang lupa, ngunit isang kudlit sa kasulatan, hindi mawawala hanggat hindi ito magkaroon ng kaganapan. Amen? Ay panghawakan natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. So kaya mga kapatid, pag pinangaralan kayo ng leader niyo, wag kayong magalit at magtampo. Minsan kasi mga kapatid, nagiging ano na natin, bakit ako naman alam kasi niyang buhay ko? Di ba? Ako naman ang pinapangaralan, ako naman ang pinaparinggan. Hindi ganun, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, true leaders may hurt your feelings in the moment, but it's because they care enough to protect your future. Amen? Ganyan ang mga Amen. leader. Kaya tayo pinapangaralan, sinasaway, sinasawata, sinasabihan, mga kapatid, sa pamagitan ng salita ng Diyos, dahil mahal ng ating mga leader ang ating mga kaluluwa. Amen. Amen? Hallelujah. So it's not criticism, mga kapatid. It's love for your soul. Yan ang tunay na pag-ibig. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang kanyang iniibig at minamahal, kanyang sinasaway, sinasawata. Diba? Ganon din ang mga leader o mga lingkod ng Panginoon na ginagamit na mangaral ng salita ng Diyos dito, mga kapatid. Pinapangaralan tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Upang maging matuwid tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, if someone hates me for teaching and preaching the word of God, that's okay, mga kapatid. The apostle were hated too, but they counted it joy to suffer for the glory of the name of the Lord Jesus Christ. Ganon din tayo dapat, mga kapatid. Nagalit man kayo, magalit man sa akin si Brad Fernando dahil pinapangaralan ko sa ginawa niya. Hindi dahil sa kinikriticize kita o ginagawan kita ng ano, mga kapatid, Brad Fernando, kundi dahil ang kaluluwa mo ay mahal ko. O kahit sino man sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya pag nakarinig tayo ng pangangaral o pagsaway sa atin, mga kapatid, huwag tayo, mga kapatid, magalit o magtampo, kundi magpasalamat pa tayo sa Diyos dahil mayroong nagmamahal ng kaluluwa mo. Kaya kung Amen. hindi mo mahal ang kaluluwa mo, mahal ko ang kaluluwa mo. Lord. Kaya pinapangaralan ka o pinapangaralan ang bawat isa sa atin ng salita ng Diyos. Kaya nga pagdating ng paghukom, mga kapatid, mas maigi pa na marinig ko doon. O bilang pastor, sasabihin, maraming magsasabi sa akin, Pastor, nasaktan ako sa pangangaral mo. Ngunit salamat dahil sa pangangaral mo nagbago ang isip ko at sumunod at gumanap ng kalooban ng Diyos. Kaya nandito ako ngayon sa kaharian ng Diyos. Amen. Mas ano ko pa yun, mga kapatid, tanggap ko yung maraming magsabi sa akin noon. Kisa sa isang kaluluwa na magsabi sa akin doon sa harapan ng Panginoon, Pastor, bakit hindi mo tinuro ang katotohanan? Kaya nandito ako ngayon, nagdurusa sa impyerno. Yan ang masakit, mga kapatid. Yan ang masakit na marinig ng isang leader o ng isang pastor pagdating sa araw ng paghukom sa harapan ng ating Panginoon. Kaya gayon na lang namin pinapangaral sa inyo, masaktan man kayo, masaktan man ang bawat isa sa atin sa pangangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, kung ang kapalit naman yun ay buhay na walang hanggan. Amen. So be it, mga kapatid. Kung masakit sa inyo, mas masakit din sa akin. Dahil bago iparating sa inyo, ay ako muna. Amen. O yung nangangaral muna dito. Amen? Amen. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Hallelujah. So remember, mga kapatid, church, ministry is not a position. Lagi na gano'n dyan, anong posisyon mo? Leader ako, elder ako, pastor ako, director ako, musician ako. Ministry is not position. Hallelujah. Ministry is all about service and sacrifice. Yes. Tandaan natin yan. Amen. Sa mga nagpapagamit sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. If you accept your ministry, mga kapatid, dapat you must be willing to serve and sacrifice. Are you willing to serve and sacrifice? For the sake or for the glory of God? Amen? Amen. Parang ayaw nyo, parang ano na kayo, nagbago, parang tanggapin ko ba o hindi yung ministry ko? Kasi sacrifice pala. Kailangan ko pala mag-serve.
No? Deserve na tayo ngayon. Sacrifice na ginagawa natin. So winning soul is greater than winning debate sa ating mga nagtuturo. Minsan mas gusto niyo manalo ka sa debate, manalo ka sa mga usapin na ganyan. Hindi. Tinutusan tayo ng Panginoon to win soul. Yan ang utos niya sa atin. Yan ang great commission niya, to win soul, mga kapatid. Hindi para manalo ka sa mga debate na yan. Na walang mapupuntahan kundi away lang. Amen. Kundi mga kapatid, tayo ng mga tinawag ng ating Panginoon, gawin natin ang lahat ng ating magagawa para ma-win soul. Kasi kung hindi mga kapatid nangyayari yan, hindi lalago ang iglesia. Hindi mga kapatid tatagal ang iglesia ng Panginoon. Kaya tumatagal tayo mga kapatid dahil nagpapagamit tayo to win soul para maraming kaluluwa mo dala sa paanan ng Panginoon. Amen? Kaya magpagamit na tayo mga kapatid. So sacrifice everything to fulfill your ministry mga kapatid and live a holy life. Dahil sabi ng Hebrew, without holiness, no one shall see the Lord. Ang Diyos na tumawag sa atin, 1 Peter, is holy. God who called us is holy mga kapatid. Kaya nga dapat din tayo mamuhay ng may kabanalan in all manners of conversation. 1 Peter 1:15 to 16. Because God is holy, mga kapatid. Kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Maliwanag, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Conclusion na tayo mga kapatid. Hebrew 13:15. Ito dapat ang mga ginagawa ng bawat isa sa atin. Sacrifice lang ng sacrifice, mga kapatid. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Amen. Sacrifice sa English niyan mga kapatid. Hallelujah. He also as Lively. lively stones are built up as spiritual. Hebrews 9. Iba yun. Wait lang, wait. Sa 15. He also, sige basahin nyo lang dito. By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God. So sacrifice, ang mga pag-praise natin, pagpuri sa Panginoon. Kaya huwag tayong maninawa sa pagpuri. Pag Amen. sinabing magpuri tayo. Amen? Hindi yung ano mga kapatid, iba dito nagpupuri, ikaw dyan nakatayo ka lang. Magpuri ka sa Diyos. Hindi mga kapatid, ang Diyos nating pinaglilingkuran ay buhay. Kaya dapat buhay din ang ating pagpuri sa Amen. ating Panginoong Diyos. Hallelujah. By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. Kita mong sabi ng Panginoon, continually, wala dapat na patid, putol, walang patid. No? Pero sa langit na natin yan mga patid magagawa. Kasi dito, isang araw riningin ng Panginoon ang 6 na araw para sa atin. Pero sa langit mga patid, araw at gabi na natin purihin at sambahin doon ng Diyos. Amen? Kaya dito pa lang mag-practice na kayo. Dahil doon walang pahinga sa pagsamba at pagpuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. 1 Peter 2:5. Kayo rin naman nagaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakalugod sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Kaya nga kapatid, ang sabi ng John 4, di ba? God is Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen? Kaya ang ating hain, handog na ukol sa Espiritu. Kaya nga tayo, spirit to spirit na nagpupuri sa Diyos. Kaya nga ang tao, mapatid, binigyan ng Panginoon ng tatlong parte. Body, soul, and spirit. Body, mga kapatid. Ito, mga kapatid, ang body, yung katawan, mga kapatid, it is used, mga kapatid, to makahawak ka nito. Kung wala kang kamayo, hindi ka makahawak nito. So yan ang purpose ng ating Panginoon. Ang soul, ang kaluluwa, mga kapatid, ito yung mga kapatid, the deeper part of man, ano, na ito kung bakit tayo mayroong mga pag-iisip, kung bakit nababago yan, dahil yun ang ating kaluluwa. Amen? Ang espiritu, mga kapatid, no, the most deepest part of man, and it is used to contact the things of God. Because God is spirit, so makontak lamang natin ang Diyos sa pamagitan ng ating espiritu. Kaya nga ang sabi ni David, baguhin mo ang aking espiritu. Kasi ang espiritu, mapatid, na masuwayin sa Panginoon, hindi mananahan doon ang espiritu ng Diyos, kaya kailangan mabago. Hindi ibig sabihin mapalitan ng espiritu mo, kundi ang dating ginagawa ng nais ng espiritu mo ay nababago dahil sa Espiritu Santo na ating natanggap mula sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Timothy na ang espiritu natin ang nagpapatutuo na tayo ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng ating espiritu at espiritu ng Diyos. Amen. Amen?
Hallelujah. So mga kapatid, ang ating Panginoon ay nagsakripisyo. Jesus sacrificed His life for our salvation. Pero mga kapatid, ginawa na ating Panginoon, Amen. sinakripisyo niya ang kanyang buhay, maabot lamang tayo. Mabigyan lamang tayo ng kalayaan. No? Hallelujah. The apostle, mga kapatid, sacrificed their life to reach us the salvation. Kung hindi dahil sa pagsakripisyo ng mga apostles, mga kapatid, hindi nakarating sa atin ang kaligtasan na ito. No? Si Apostle Paul, kaya nga siya ang apostol ng mga hintil, na katulad natin. Ang tanong ngayon, mga kapatid, what sacrifice can you give for the glory of God? Yan ang tanong ngayon sa bawat isa sa atin. Ano ang sakripisyo na magagawa mo para sa kapurihan ng Diyos? Magagawa natin ito, mga kapatid, kung isantabi na natin ang ating mga sarili. Amen. Hindi ka makakasunod sa kalooban ng Panginoon hanggat may tinitira ka sa sarili mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, deny yourself. Amen. Ang sino man daw nais na sumunod sa akin, ang sabi ng Panginoon, kailangan mo itanggi ang iyong sarili. No? At dapat si Kristo na nabubuhay sa atin. Galatians 2:20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. At ang buhay, ito dapat, ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, although na tayo ay sa laman, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya nito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. Dahil sa bawat isa sa atin, ibinigay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay, maligtas lamang tayo. Amen? So kita mo kapatid kung gaano kabuti ang Diyos? No? Isipin natin kung gaano kadakila at kabuti ang Diyos. Nakaisarap doon mga kapatid ng kanyang upo sa kanyang luklukan sa langit. Dahil nakita niyang bawat isa sa atin na walang hindi maliligtas dahil sa kasamaang ginagawa ng bawat isa sa atin. Bumaba siya. At namuhay na bilang nag-anyong alipin. Nakitulad sa tao, mga kapatid. At naging masunurin. So binigyan tayo ng Panginoon ng halimbawa kung paano maging masunurin. Kaya binigyan niya itong kanyang salita upang ating sundin at ganapin sa ating mga buhay. Amen? Amen. Palakpak muna sa Panginoon. So to live to Christ, mga kapatid, is sacrifice. Hallelujah. So the more sacrifice for God's glory, the more the power of God manifested in your life. Naniwala tayo doon? Habang patuloy tayo na nagsakripisyo para sa kapurihan ng Diyos, Okay po. patuloy mga kapatid, hallelujah, ang kapangyarihan ng Diyos ay nagmamanifest sa ating mga buhay. Kaya kung gusto niyo maranasan yung mga kapatid, patuloy kang mag-sacrifice para sa kapurihan ng Diyos. At makikita mo kung paano kikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi lamang sa pastor, hindi lamang sa leader, kundi bawat isa sa atin na mananampalataya sa Panginoon. The more the sacrifice na ginagawa mo sa ating Panginoon, the more power of God manifest in your life. Proven yan, mga kapatid. Hallelujah. So be faithful and sacrifice all for the glory of God. At pagdating ng araw, ang Panginoon mismo, mga kapatid, ang magtatanggap sa iyo. Ang sabi ng Matthew 25:21, His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Amen. Yan lang dapat, mga kapatid, ang marinig natin sa Panginoon. Pagdating ng harap na tayo sa ating Panginoon, ang sabihin niya sa atin, Well done. Enter thou into the joy of thy Lord. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen. Hallelujah. So, mga kapatid, let us all come in the presence of God. To God be all the glory. God bless us all. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid.